Kamusta po kayo? This is Mommy Gail at your service and welcome to my channel. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe po. Bago po natin umpisahan ng ating topic, nais ko po sana magpasalamat sa ating mga subscribers at sa magsasubscribe pa lang. So, ano nga ba ang ating topic ngayon? Part 8 na po. I-share ko po sa inyo ang computation ng interest rate sa lending business. So, ito na po, ibigay ko na po sa inyo. So, ito na po yung sample computation sa ating lending business. So, gumawa po ako ng format sa Excel. Okay. Meron tayong column A hanggang column F. Okay. So, sa column A, nagawa po tayo nilagyan po natin ng principal amount. Sa column B naman ay yung interest rate. Sa column C, principal amount with interest. Yun na po yung total nung hiniram ni borrower at yung tubo. Sa column D naman, yun yung hulog ni borrower everyday. So, kung ano yung sistema nyo, bahala po kayo dyan. So, ako ginawa ko everyday po siya. So, madaling tandaan yan. Kumbaga, yung format niyan ay mabilis lang. So, itong E at saka F, dinagdag ko na lang siya para malaman mo yung total ng principal amount, kung magkano yung everyday niya. Tapos na yung sa letter F naman, yung take home tubo mo everyday. So, naka-separate siya. Para malaman mo kung magkano yung tubo mo everyday. So, dito, sa interest rate, ang formula po niyan ay column A, row number 2, times 10%. Bahala po kayo. Pwede nyo pong baguhin yan. Pwede nyo gawing 5%. Okay, 5% sa interest rate. So, ito naman ang principal amount. Yun yung principal amount plus interest rate. Yan po yung total niyan. Yung hulog naman everyday, ito yung sa column C. Tapos, i-divide mo kung ilang days yung ginawa mong system, no? So, ito ginawa ko dito ay 60 days. So, yan, 60 days po siya. 60 days. Okay? Tapos, dito naman sa everyday total sa principal amount, dito yan sa principal. Kinuha natin yan para sa everyday hulog. Ayan po ay column D minus column F. Parehong row number 2. Tapos naman sa take home tubo, ito po yung galing sa column B, i-divide mo sa 60 days din. So, magbigay tayo ng sample. Dito po, magbigay tayo, halimbawa, ang hiniram po ni borrower mo ay 500. So, kapag po yan ay in-enter ko, lalabas na po lahat yan. Kasi, may mga formula na po yan bawat column. So, pag in-enter ko po yan, ang lalabas niyan dahil naka 5% lang po yung interest rate natin. Sa 500, may interest ka na 25 pesos sa loob ng 60 days. Yan ang total niyan ay 525. Yun yung sisingilin mo sa duration na 60 days. So, ang hulog niya everyday ay sa 60 days 8 pesos and 75 centavos. Tapos, ito yung sinasabi ko kanina na ginawa ko rin to para malaman mo kung magkano ba yung everyday na galing sa principal amount. Sa 500, so may 8.33 ka sa loob ng 60 days na galing sa principal amount. Tapos yung take home tubo mo everyday sa 60 days ay 42 centavos. So, dun po ninyo malalaman na ito po yung kikitain nyo everyday. Sa loob ng 60 days, makukuha nyo itong 25 pesos. Okay? So, kasama itong dalawa na to, 8 pesos and 75 pesos. Sa loob ng 60 days, makukuha nyo po itong 525 pesos. So, gagawa naman tayo kung 1,000 naman ang hiniram niya sa 5%.
ito po ay drop down na lang natin, ano? Drop down natin. So, para yung formula niyan ay ano na rin po, kumbaga, naka-format na rin po dyan. Okay. Ida-drop down nyo lang po yan. So, ayan po. Okay. Tapos, so ito, sa 1,000, ang interest na makukuha mo sa 5% sa loob ng 60 days ay 50 pesos. So, ang total ay 1,050 pesos. Ang hulog niyan everyday ay 17 pesos and 50 centavos. So, itong 16.67 sa loob ng 60 days ay kinuha natin sa principal amount. So, ito po yung mababalik sa'yo sa loob ng 60 days para makuha mo yung 1,000. Tapos, yung 0.83 centavos naman ay makukuha mo sa loob ng everyday po yan makukuha mo sa loob ng 60 days para makuha mo tong 50 pesos. Okay? So, mababalik sa'yo sa loob ng 60 days ay 1,050 pesos. Ganon din po yan. Kung halimbawa naman ay 1,500, ganyan po. Okay? 75 pesos ang interest na tutubuin mo. 1,575 pesos ang total po niyan sa loob ng 60 days. Ang hulog niyan everyday is 26.25 centavos. And then, ito po yung 25 pesos na manggagaling sa 1,500. Everyday po yan. And then, ito po yung tubo mo sa everyday hulog ay 1 peso and 25 centavos. So, kung gusto naman po ninyong baguhin yan, halimbawa ito ay gagawin natin 10%. Magbabago din po yan. So, ito po ay drop down mo rin. Magbabago po lahat yan. Lahat po yan ay magbabago na. So, ayan po. And so on and so forth. Okay po. Kung gagawin natin itong 2,000, yan, lalabas na po lahat yan. 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000. Okay po. Yan po, sa loob, kumbaga sa loob ng 60 days. Tingnan nyo po sa loob ng 60 days, every day sa 5,000 ang makukuha. Dali lang po, i-drop down ulit natin ito. Okay. So, lahat na po yan. Okay. Okay, yan na po yan. Chinek natin kung tama lang. So, sa 5,000, meron kang 250 na, sa 5% po yan okay. 10,000. Okay. Ayan pala, yan. Lahat po yan 10% na nagbago na. So, ito ay, okay, 60 days. Okay. So, lahat po yan nagbago na. Okay. Sa 5,000, meron kang 500. Sa 10%, 5,500 ang balik. Sa everyday hulog, 91 pesos and 67 centavos. Tapos, itong 83.33 galing yan sa 5,000 everyday. Tapos, itong 8.33, ito po yung tubo mo everyday. So, ayan po, sana po nakatulong ito sa gusto pong makahingi. Kung sino po yung may gustong humingi ng ganitong format, mag-email lang, mag-comment lang po kayo, tapos bigay niyo sa akin yung email. Isesend ko po sa inyo. Okay, maraming salamat po.